ang kaginhawaan para sa hustisya ng bawat isa ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kaya sigaw muna tayo sa suporta ni Presidente Duterte. Duterte! 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 Sige, kasi kung ako ang patayuin nyo rito, siguro sa mga nakakita ng vlog ko, magalit na yung asawa ko kasi matagal na, malit na kami sa trabaho pero limitado yung oras. Siguro 10 minutes lang talaga yung pwede kong may ano rito. Kaya wala naman tayong ibang magagawa na pagbuo ng pirsa para sa mga Pilipino kundi yung pagpakita lang natin ng pirsa sa pagsama-sama, hindi sa pamamagitan ng dahas kundi yung kusang loob natin magpakita na ipapakita natin sa karamihan at saka sa buong mundo, lalo na dito sa social media. Kaya para sa mga Marcos dito, na mga baser ng mga Duterte, sabi nila, mag-confess na daw si Tatay Digong sa Diyos kasi tatanggapin na niya ang parusa. Nasaan ba yung mga ulol na yon? Ang akala siguro nila na si Duterte habang andun sa Netherlands, nahihirapan. Sa totoo lang hindi, masarap ang buhay niya doon. Kasi sabi pa nga ng mga taga-Netherlands doon, na ito lang na panahon na kumikita ang turismo nila. Kaya, sabi ng mga Pilipino, bring him home. Sabi ng mga Netherlands, no, stay here. Just 1 year. Because yun, kumikita daw ang turismo nila. Kaya, iwan ko ito kung ano ang mananaig, kung yung bring him home, at saka manatili doon. Kung ano yung ano, kasi nakikiusap yung Netherlands. Ang akala mo parusahan. Kasi pulipok pala ang ano doon, mga hotel. Kaya wag po kayong mag-alala mga kapwa ko Pilipino, si Tatay magandang buhay sa Netherlands. Parang ng ibang bansa rin yun. Kaya hindi po problema na kung siya hindi makakauwi sa Pilipinas. Pero dito, ito na lang yung masasabi ko dito sa inyo na itong laban na nangyayari ngayon, alam naman natin, mga kapwa Pilipino, saan man kayo ngayon, on the air man tayo sa social media, this is a political assassination. This is not the right of the people choice for every one Filipino. So ito kagustuhan ito ng mga taong interesado sa pwesto, ng mga taong mandarambong, ng mga taong sa posisyon. Ngayon, ito lang yung pinaglalaban natin at dito lang tayo lang magpapakita ng pakikipaglaban sa kanila para sila makontrahan natin. Kaya ito lang yung may sisigaw ko sa inyo. Di na tayo magtaas. Bilang suporta sa kay Duterte, kung ano man yung sinabi ni Presidente Duterte, kasi pababa naman ang kanyang oras, pero siniselebrate natin yung kanyang boses. Yun ang iniidolo natin dahil yun ang gusto ng taong Pilipino. Kung ano man yung sinasabi, butuhan natin yung kanyang nirekomenda ng mga tao. Yes, kasi tama! yun yung kanyang kursa. Kaya butuhan natin ang PDP Street, PDP Laban. Ibagsak natin ang alyansa. Yun ang kailangan natin mga kapatid. Mawala man si Tatay Digong, hindi man natin talaga, hindi man natin masasabi yung panahon, hindi natin sinasabing pinapasama ang istorya, pwede po mangyayaring huling birthday na po ito ni Tatay Digong. Real talk lang, di ba? So, kahit ano man ang mangyayari, nag-iiwan siya sa atin ng magandang alaala, ng magandang ginawa dito sa mundo. Na siya lamang yung presidente na nakagawa ng katulad ng ganito. Kahit si Rizal, hindi niya nabuo yung tao na ganito. Kundi si Presidente Duterte lang. Yun ang katotohanan. Kaya, ito na lang mga kapatid. Saan man kayo, OFW, lahat na nakapaikot dito ngayon sa mundo, dito kami ngayon sa New Zealand, sa Auckland. Butuhan po natin ang PDP laban para sa pirsa ni Presidente Duterte! Sige, salamat sa inyo mga kaibigan. Ibibigay ko na lang din sa ibang magsisir pa. Zero remittance po! Zero remittance! Bigyan ko po muna ng kasagutan yung zero remittance kasi nagkaroon ng katwiran at sa katarungan yung bawat isa.
Kasi kung zero remittance daw, sabi nila, na hindi naman daw pamilya nila ang nagugutom yung nakaupo doon sa palasyo, kundi pamilya ng Pilipinong OFW. Eh sino ba namang, bakit pa sinasabi bang hindi na isang taon magpapadala? Hindi, kahit siguro isang araw lang kami hindi magpapadala, basta nabuo namin yung desisyon, yun ang pakita lang po sa inyo na patunay na hindi namin kayo gusto. Yun ang pakita namin na para lang gumakalma kayo kasi akala ninyo na gusto kayo ng tao. Desisyon po ito ng mga tao. Hindi magugutom ang pamilya natin isang linggo. Hindi! Magugutom. Marami. Oh. Kasi okay na ngayon. Katatanim mo lang, anihin na. Walang problema. Itanim lang umaga. Anihin pagkagabi. May pagkain na tayo sa misa. Oh. Parang si ano? Duterte! Parang si... Hindi na. Ito na lang mga kapatid. Wag. Kasi ganito man, serious man tayo na pinaglalaban natin ang katarungan natin sa bawat Pilipino. Wag na natin banggitin na lang na si Bongbong Supot. Oh, kasi hindi man talaga yan ang pinaglalaban natin, yung pagkasupot niya. Kasi parang pambabastos yan. Mayroon tayong tamang pinaglalaban na hindi dapat sila ang nasa pwesto. Kung di, mayroon tayong gusto. Hindi yan masasagot pag supot, bangag, at saka kung ano-ano na lang parang batak po. So, pero bugso yan ang damdamin ng mga Pilipino, di bale. Pero wag na natin na lang anuhin kasi parang pinagtatawanan na tuloy na lang yung ano, wala nang score tuloy yung punta natin dito. Pero sige, salamat sa inyo mga kababayan. Isa lang yung hiling ko, straight PDP laban. Yay! Thank you, Kuya. Passion. Grabe, no? Passion. And again, guys, we really want na ma-replace ng love for our tatay, for our country. And we wanna sing, yung mga kanta. Nasa elementary pa lang ako na kinakanta natin. Right now, damang-damang. You can feel it again. And I think right now we're making history. This is something really, really big, global, and we are showing, ito talaga yung Filipinos around the world.